Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong October 8 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan atin pong nakikita rito ang daily chart ng SHIB USDT na trading pair. Mula po ito sa datos ni Binance at ayan po yung aking mga previous projections dito. Kung saan ay nasabi ko po rito na itong si Shiba Inu ay posible pong makaranas ng correction dito sa mga support natin dito or dito. Yan, at dito po siya tatalbog at pagkatapos po niyan ay pagkatapos po niyang tumalbog rito ay aangat po siya. At yan na nga yung nangyari, tumalbog po siya at umangat po siya, pero ngayon ay nakakaranas po siya ng struggle dito sa ating major resistance line na nakaharang dito sa presyong 40 digits 1768. Ayan, kung hindi po niya hindi po niya magagawang lampasan or tagusin or basagin ang ating major resistance line dito, ay masasabi ko po na mauuwi po ito sa isang consolidation. Ayan, magko-consolidate po siya, malamang ay malapit lamang po dito sa ilalim ng major resistance line natin. Ngayon, kung nagawa naman po niya talaga itong lampasan, ayan, or kapag nagawa po niya itong tuluyang basagin, ay syempre magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo at aakyatin po niya yung sunod na price target natin dito or minor resistance na 40 digits 2084. Ayan, or kung malakas po talaga ang momentum, bullish momentum, ay posible po siyang umabot hanggang dito sa 40 digits 2362. Ngayon ay mukhang meron po kasi tayong isang resistance zone dito. Ayan, color coding po pala natin dito is lahat ng mga kulay green ay mga nagsisilbi po itong mga resistance. Ayan. Ayan, mukhang may resistance zone po kasi yata tayo rito. Kaya para magawang magpatuloy ni Shiba Inu sa kanyang pag-angat sa presyo ay kailangan po niyang lampasan ang resistance zone natin na ito. Kaya yan, lagay po natin sa gitna. Ayan. At syempre, posible pa rin pong bumagsak itong si Shiba Inu. Posible po siyang bumalik dito sa mga support level natin dito. At yung tinututukan po natin dito ay kung mababasag naman po niya yung major support line natin dito na nakaabang po sa presyong 40 digits 1482, ay ayan, mukhang makakaranas po siya ng matinding pagbagsak. At sa tingin ko ay dadaanan niya lamang yung mga ibang mga minor support line natin dito at posible po siyang umabot hanggang dito sa 40 digits 1169 kapag nangyari yan. Lalong-lalo na kapag napaka-bearish ang momentum ng na ipinapakita ng ating dalawang indicators dito. Sa ngayon ay pinapakita po ng ating dalawang indicators dito ay bullish naman po ang kalagayan ni Shiba Inu ayon po sa ating Hall Suite indicator dito. Ayan, yun nga lang, at kung mapapansin po natin dito ay medyo mataba yung kanyang pangangatawan dito sa bahagi na ito. Pero pagkatapos po niyan ay medyo bahagyang lumiit yung kanyang pangangatawan. Kaya nagpapakita po yan or indikasyon po yan na medyo nanghina ang bullish momentum ni Shiba Inu. Ayan, kaya yan po ang aking ang dahilan kung bakit ko nasabi na mukhang nakakaranas po ng struggle ang market price ni Shiba Inu dito sa ating resistance zone na nabuo rito. Pero gaya ng aking sinabi kanina, kung pag nagawa po talaga niyang lampasan ito, ay dito ko po masasabi na siya ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero kapag hindi, ayan, at hindi po niya talaga kayang lampasan ang resistance zone na ito, ay mauuwi po ang kanyang galaw
sa isang consolidation. Ayan, magko-consolidate lamang po siya dito. Malapit, at least malapit naman po rito sa resistance zone natin na ito. Kasi bullish po yung signal natin dito. Pagdating naman po sa ating QQE mode indicator dito ay ayan, napaka-useless po ng signal natin ngayon dito. Sapagkat mapapansin natin na maliliit yung mga sukat nito at ibig sabihin ay wala pong gaanong volatility itong si Shiba Inu. Sa madaling salita ay ayon po sa ating QQE mode indicator na ito ay mauuwi po na sa consolidation ang paggalaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw. Kaya sinasabi po niya ito ang siyang ito po yung magiging paggalaw ni Shiba Inu sa paparating na araw. Isang consolidation lamang. Ayan, sapagkat walang volatility, ibig pong sabihin kung walang volatility ay wala pong nararanasang sapat na bullish or bearish pressure itong si Shiba Inu. At ayan, ngayon ay pagdating naman po sa ating trading ay wala po tayong na trigger na kahit anumang nakaabang po na buy pending order natin dito. Kaya ayan, ngayon ay napansin ko lang na hindi ko po pala nailagay yung aking buy pending order dito. Ayan. Dito. Dapat may buy pending order po tayo rito. Hindi po yata siguro na save. Kaya ayan, buti na lamang at ayan, hindi po siya umabot hanggang dito sa ating nakaabang na buy pending order. Pero sa aking ginagamit na actual na trading platform ay meron po yan. Hindi ko lamang po siguro na update dito or gaya na aking sinabi kanina ay hindi po siguro na save. Kaya ayan yung nakaabang na buy pending order natin dito. Kaya yan po ulit yung aking technical analysis dito. Mukhang sa mga projections na ito ay mukhang makakaranas po ng consolidation or pagsa-sideways ang magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.